Good day guys. So ngayong araw is araw ng pag-change water or water change natin para sa mga crayfish. At natanggal na nga natin yung mga tubig at dumi. Na vacuum na rin natin yan. At ito si Putol. Ito yung babaeng crayfish natin na nawala ng isang sipit. Ayan. So ngayon isino-observe natin sila. At after 2 months ng ating pagkakabili sa kanila, ito na sila ngayon at malalaki na rin. Hinahanap natin dito yung mga babae natin na crayfish at i-check natin ang kanilang mga kalagayan ngayon kung meron na nga ba na nangitlog dito. So far sa aking pag-observe dito sa aking mga crayfish, halos araw-araw natin na chine-check yung kanilang kalagayan, and as observed, wala pa rin tayo nakikita na merong mga may egg or mga buried na females ngayon. So ngayon is i-water change muna natin sila, dadagdagan natin ng tubig at ibabalik natin yung kanilang mga hides dito. So tinignan lang natin yung mga sizes nila ngayon. Kung makikita nyo dyan, yung maliit na nasa taas, yun yung lalaki at yung isa is babae. Ito rin, babae din to. Masyadong malalaki na yung mga babae natin kaysa dun sa mga lalaki natin. Siguro mas mapatakaw sila ngayon kumain at yung mga lalaki is nauubusan. Ayun, nakita nyo, yung lalaki na yan, yung nasa baba, lalaki yan. At kung makikita nyo yung size nila versus doon sa mga babae, mas mga malalaki na yung mga babae natin, and mas siguro ano na to, mga ready na para mag-buried. Ito si Putol. Ayun, tapos yan yung lalaki na isa. Kung makikita nyo, mas mahaba na siya tsaka mas malaki doon sa lalaki. Dito sa ating pag-aalaga ng crayfish is alaga natin sila sa water change. Weekly yung water change nila, almost 70% yung ating tinatanggal doon sa tubig and 30% yung iniiwan natin. And ano ang pinapakain natin sa kanila? Mostly ang pinapakain natin sa kanila is yung PO2 and karamihan is mais. Mais yung pinapakain natin sa kanila. And yung mga mais na nakikita nyo, kaninang umaga ko lang yan binigay sa kanila. After ilang oras lang, 4 hours or 5 hours, konti na lang yung natira. And magche-check tayo maya-maya ng mga female kung meron nga bang nag-buried. Kasi may napapansin tayo sa kanila na laging nakatupi yung buntot nila. Baka yan is meron na. At sa pag-check nga natin, itong isang to is nakita natin na buried na nga siya. Meron na siyang mga itlog. Kaya hiniwalay na natin siya ng aquarium. Pin-repair natin yung aquarium niya. Binigyan din natin siya ng aerator na sponge filter, and yung kanyang hide inilagay na rin natin. Kung makikita natin, yan, nagre-reflect sa ilalim yung kanyang mga eggs. Actually hindi karamihan yung eggs nito, pero okay na rin. For the first time, mami, itong buried na female na to. Sa wakas, after 2 months is nagbunga na rin yung paghihintay natin sa mga crayfish natin, and i-observe na lang natin ito para hanggang sa mapisa yung kanyang mga eggs. So siguro aabutin to ng 6 to 8 weeks based doon sa mga observation natin doon sa mga ibang nagbi-breed ng crayfish. Kaya after 6 weeks or 8 weeks, check natin kung ito nga ba ay ilan yung mga mapipisa na mga krillings dito sa ating crayfish na ito. Ito yung setup niya. Nilagay lang natin siya sa isang aquarium. Tapos tubig, and inaklibit muna natin siya bago natin ilagay doon sa bago niyang tahanan para hindi niya ma-stress. So lesson learned natin doon sa ating unang mga naging crayfish na nag-bury din, yung mga una nating nabili. So hindi na natin ito papakilamanan, hindi na natin to i-check lagi. So i-observe na lang natin to, and yung kanyang aquarium is tatakpan natin para at least medyo madilim-dilim yung kanyang area at hindi siya naiistorbo. Kasi yung dati is masyadong maliwanag yung ating pinaglalagyan sa kanina. Kaya siguro na-stress siya and lagi kasi siya chine-check. Kaya nilaglag niya yung kanyang mga eggs. So dito, hindi na tayo magkakamali ulit. Ito yung ating isang female dito na putol yung isang claw niya. And observe na rin natin to. Baka sa mga susunod na linggo mag-buried to. Kasi yung kanyang tiklop na baka mamaya or one of these days mag-buried na to. Ang laki na
Laki na ng ating crayfish. Ito na guys yung bagong tank ng ating buried na female. So nagsettle na siya dito ngayon, and kumbaga parang na ano na siya na at home na siya doon sa kanyang bagong tank, kasi kanina lagi lang siya nasa labas sa kapaikot-ikot. Ngayon nandun na siya sa kanyang hide. So observe na lang natin itong ating buried female dito for 6 to 8 weeks. Sana maging successful na to, kasi kung maalala niyo, meron akong isang dati na crayfish na hiniwalay din dahil buried, kaso nilaglag niya lahat ng kanyang mga eggs, siguro dahil na stress. So ito, hayaan na lang natin siya dito, and let's see ano ang mangyayari doon sa bago nating buried na female dito na Taguro line. So after ilang months, 2 months na, almost 2 months na nasa atin tong crayfish na to, eh nag-buried na rin siya. So hintay na rin natin, baka mamaya or sa mga ilang araw or linggo baka merong sumunod. Sana merong sumunod na mga female from dun sa ating mga binili na Taguro line na crayfish na mag-buried na rin. So ayun lang guys ang update natin sa ating mga crayfish. So hanggang sa susunod na video, thank you for watching, stay safe, God bless, and see you on our next video. Bye bye.